Ilan yung mga Chinese? Billion sila, di ba? Tayo, 100 million. Hindi man yun nasusukat po. Sa nuclear exchange po, hindi man nasusukat sa laki at populasyon ng bansa. At unang-una, mayaman yung China. So, isusugal nila yung kanilang yaman. Di ba? Mas malaki ang damages sa kanila. Yung economic impact po ng gira. Di ba? Nagpadala na po ng mga missile boats yung China sa West Philippine Sea. Yung Amerika kasi mga kababayan, Japan at saka Australia ay magsasagawa ng trilateral naval drills. So with that, nagpapasiguro-siguro mga kababayan yung mga Chinese. Kaya nagpadala sila ng mga missile boats diyan po sa Mischief Reef. Para niya Mr. Maravillas, lumalala ang sitwasyon. Siyempre po, saywar ng China para isipin ng buong mundo na hindi sila pasisindak kahit po sa Amerika, Japan at Australia. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The Pearl of the Orient Seas, the Land of Ophir. Kaya po, maraming interesado. Di ba? Maraming interesado sa atin, the Land of Ophir, the Land of Gold. Sinusukat po ng mga Chinese ang resolve ng Allied Forces. Ganon mga kababayan. Ito po yung balita sa The Manila Standard. Sabi rito, 2 Chinese missile boats spotted in Mischief Reef. Nasili po na umaali-aligid sa Mischief Reef. Yung ating Panganiban Reef na illegally inoccupy mga kababayan ng mga Chinese. Ito yung lugar kung saan nagka-standoff during the time of Panot na umatras yung Pilipinas. Believing na yung mga Chinese aalis din doon. Naisaan yung ating Philippine Navy. Nang umalis yung ating Navy doon, hindi man umalis yung mga Chinese. Di ba? Yung purpose ng pag-withdraw ng Chinese Navy natin para tapusin yung standoff. Pero yung condition na sana, sabay silang aalis. Hindi man umalis po yung mga Chinese. Ang umalis lang po tayo. Naisaan tayo doon po mga kababayan. So sabi rito sa balita, a former US Air Force colonel and a security analyst posted a photo of Mischief Reef, Panganiban Reef, with 2 People's Liberation Army Navy missile boats on the illegally occupied island. Umaadi-aligid po doon, 2 mga kababayan na missile boats ng China. Raymond Powell, Director of Sea Light at the Gordian Knot Center for National Security Innovation, said on a Twitter post that aside from the missile boats, 75 to 80 militia and fishing vessels daw were also visible as of August 16 doon sa Mischief Reef, which the Chinese illegally occupied mula pa noong 1995 mga kababayan. Sabi ni Powell, most of the ships that were at Mischief Reef would probably not take part any blockade that the Chinese Coast Guard
wants to enforce on Ayungin Shoal, where there is a small contingent of Marines on the BRP Sierra Madre that was deliberately grounded to serve as an outpost. He said there were probably Chinese Coast Guard ships in the area niya, but none of them have turned on their automatic information system. PLA Navy ships never broadcast AIS, so we seldom know where they are, sabi po ni Powell. So sabi niya, I think there are still Chinese Coast Guard ships in the area, but none have turned on their AIS, so it's hard to say how many. So yun ang strategy ng mga Chinese para hindi ma-identify yung kanilang Coast Guard. Powell also identified the ships that were frequently taking part in Chinese militia blockade of Ayungin Shoal against Filipino fishing vessels and Coast Guard ships, lalo na po yung mga nag-atid ng pagkain sa ating mga sundalo na nakapwesto doon po sa BRP Sierra Madre. O narito mga kababayan, si Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Medel Aguilar, told the Chinese Coast Guard to behave as they will conduct a next resupply mission for the Filipino troops stationed at the BRP Sierra Madre located at the Ayungin Shoal. Sabi ni Aguilar, all the consequences that their singular act will do, the blame will be to them and to the authorities above them. So they should behave. Sabi po ni Aguilar. Medyo tumapang Mr. Maravillas yung armed forces natin. Sabi ko nga po, dati man na matapang yung ating armed forces, wala man pong inaatrasan na laban yung ating armed forces. They are ready to die, to defend the country. Ganun po. Kaya lang, syempre, kung yung commander-in-chief nila not willing to defend, yun ang problema. Di ba? Yun ang nangyari noon. Kaya medyo humina yung posisyon natin. Pero ngayon po, lumalakas uli yung ating posisyon. Lalo't we have the support ng ating mga allies. And in fact, mga kababayan, magsasagawa na po ng trilateral naval patrol. Ay naval drill muna. Di ba? Pero siyempre, diretso na yan. Yung pagpapatrolya. Practice muna. Dito po sa South China Sea o sa West Philippine Sea. So, yung naispatan po na dalawang missile boats ng China, ito po yung itsura niya. Ganyan po. Maliit lang siya na naval boat. Pero capable siya para mag-launch ng missile po. Diyan na niya, Mr. Maravillas. So good na ba yung China? Nagpi-flex muna ng flexing the military muscles. Ika nga. Ang intention niyan para sindakin tayo. Huwag tayong pasisindak. Mas malaki yung atin. Ano niya, Mr. Maravillas, na malaki yung atin? Yung support natin, malaki. Ito po yung atin, hindi man yan atin, Mr. Maravillas. Sa Amerika yan. Ito yung ipapadala ng Amerika dito sa atin. USS America. Mga kababayan. Di ba? I-close up ko po. USS America. Aircraft carrier po siya. Ito yung magpa-participate sa trilateral naval drill dito sa West Philippine Sea. And possibly, baka ito na din yung station dito for the regular patrolling. Tapos yung Australia, ito rin yung ipapadala nila. Huwag tayong pasisindak sa China. Malalaking barko po. Mga warships ng mga kaalyado nating bansa.
Tingnan natin kung bibira yung susugod yung mga Chinese. Ito siya para makita po ninyo. Ito yung magpa-participate sa naval drill, trilateral naval drill dito sa West Philippine Sea. Ngayong linggo yata magsisimula. Mamaya ibigay ko sa inyo yung istorya. Yan po. Sa Australia ito po, mga kababayan. Ito nakikita ninyo dyan, mga tao siya. Napakalaking barko. You see? Tapos yung Japan, mga kababayan, yung pinakang malaking destroyer po nila, naval destroyer, ito po. Ito yung ipapadala nila dito po sa West Philippine Sea para tumulong sa pag-maintain ng peace in order laban dito, mga kababayan, sa bully na China. So, tingnan natin sa susunod na mga araw kung desidido talaga yung mga Chinese na manakop. So, ito yung balita. Trilateral naval drills in South China Sea set. Galing sa Manila Standard. Ibigay ko sa inyo yung kwento. So sabi rito, Japan, the United States, and Australia are set to conduct naval drills in the South China Sea on Wednesday. Ngayon po palang linggo, magsisimula yung naval drill. Kaya siguro nagpadala ng dalawang missile boats yung mga Chinese. Ano naman yung dalawa nila? Napakaliit na missile boat. Wala yon, mga kababayan, sa kalingkingan ng warship ng Amerika. What? Di ba? So sabi rito, Kyodo News citing multiple sources said that the trilateral exercise comes on the heels of increased tensions between Beijing and Manila after a China Coast Guard vessel fired a water cannon at a Philippine military chartered boat near Ayungin Shoal in the West Philippine Sea earlier this month. So makikita ninyo sa mga actions ng ating mga allies na pinagbigyan, mga kababayan, yung pakikipag-usap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa atin dito. Sumaklolo sila kasi hindi lang tayo yung may interest dito sa South China Sea o West Philippine Sea. Buong mundo may interest dito po. Kasi nga po, itong South China Sea, dito dumadaan yung mga kalakal. Pag nakontrol po ito ng China, problema ito ng buong mundo. So, tama yung direksyon, mga kababayan, na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At nang i-communicate niya ito sa ating mga allies, naintindihan po. Kaya nga po, ito na yung mga actions na ginagawa. Kaya sa totoo lang po, taranta yung China, yung barkada ni Mao Diggs. Kaya nga po, that's the intention. Sa tingin ko lang po, mga kababayan, kung bakit si Mao Diggs po pinatawag ni Xi Jinping. Kasi, mga kababayan, na-checkmate ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung China. Kaya todo propaganda, yung mga pro-Chinese politicians. Todo propaganda po sila sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At massive ang yung mga pro-China propaganda po. Kaya po huwag kayong pauto dito sa mga politikong pro-China. Ibibinta tayo, mga kababayan, ng mga lokong yan. Tingnan ninyo yung ginawa nila sa Manila Bay Reclamation. What? Di ba? So sabi rito, the Japanese news agency said the Philippines, which will host the vessels from the three countries before the naval exercises, canceled its participation. What? Bakit daw? The Philippine forces have canceled
their participation in the joint drill since the three other nations aircraft are too large to land on the decks of the Philippine warships according to the sources. Kyodo News said, kaya hindi makapag-participate yung Navy natin, yung Philippine Navy ship, hindi magkakasya kasi yung mga aircraft, bumili na kasi tayo, mga kababayan. Idagdag na lang sa budget yung intelligence fund ng Office of the Vice President saka yung DepEd. Idagdag doon sa ipambili ng ating mga gamit. Di pa po? So sana maisip yon ng ating mga legislators sa pag-deliberate nila ng budget ng Office of the Vice President and the DepEd. Maliit niya yon, Mr. Maravillas. Kahit na maliit po, at least may pandagdag na man lang, di ba? Pandagdag na rin po yon. So, sabi rito, Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Medel Aguilar could not confirm the reported decision of the Philippines not to join the naval drills. I don't have the information right now. I'm not yet aware of it. I will ask the concerned staff about it tomorrow, sabi po ni Aguilar. Yung ating naval ship kasi, mga kababayan, medyo maliit. Siguro ang pwedeng ma-accommodate mga helicopters lang siguro. Pero kung eroplano na, wala man tayong ganon. Yung tulad ng USS America, aircraft carrier talaga yon. Napakalaki. Kaya nga, yung sabi natin, mga kababayan, na wala tayo mga gamit, yung pinakamabilis para i-secure yung ating territory is to engage with America. So tama itong direksyon na tinatahak po natin with President Bongbong Marcos. But dito mga missiles, wala man tayong enough missiles po dito. May missile system na rin po tayo. Pero yung mga medium range saka ICBMs, wala man tayong ganon. So, ang pwede natin gawin is let America come in and supply us with all the weapons, including nuclear weapons, mga kababayan. Dapat i-position natin dito para magkaroon po tayo ng nuclear deterrence na tinatawag. Pag naiposisyon natin yan dito, mga kababayan, magdadalawang isip na itong mga mananakop, itong mga Chinese, magdadalawang isip sila. Kasi mas maraming mawawala sa kanila. Ilan yung mga Chinese? Billion sila, di ba? Tayo, 100 million. Hindi man yun nasusukat po. Sa nuclear exchange po, hindi man nasusukat sa laki at populasyon ng bansa. At unang-una, mayaman yung China. So, isusugal nila yung kanilang yaman. Di ba? Mas malaki ang damages sa kanila. Yung economic impact po ng gira. Di ba? Baka pagdating ng oras, magsisi sila, imbes mayaman na sila, second largest economy, mga kababayan. Pagkatapos ng gira, balik sila sa ancient civilization. What? Ancient civilization talaga na, Mr. Maravilla. Sa nuclear exchange po, yun ang mangyayari. We will be reduced to Stone Age. Ganon. Mga Chinese, willing kayong bumalik sa ancient civilization? Pwede man tayo mamuhay ng tahimik. Huwag ninyo kaming binubuli. Kasi kami, okay lang sa amin yan. Yan man po papayag yung ating mga kababayan na lamunin lang ninyo na hindi man lang kami di ba? Magapanglaban. Kaya nga po ito, yung ginagawa namin dito is to prepare for the worst case scenario. Sa amin po, di man po kami aatake na basta-basta.
Kami, we will just defend. Naintindihan ninyo mga Chinese? So sabi rito, the US Navy is expected to send its amphibious assault ship, USS America, while the Royal Australian Navy will deploy HMAS Canberra. The Japan Maritime Self-Defense Force, on the other hand, will send its largest destroyer, the Izumo. Ito po, yung USS America. Aircraft carrier siya. Ito nakikita ninyo, mga eroplano siya, mga warplanes. Ito mga helicopter. So ito yung ipapadala ng Amerika dito po para sa naval drill. And siguro, ito na yung station po dito kasi hindi man pwedeng pabalik-balik. Di ba? Kasi yung oras, saka yung gastos. So possibly, kasi by the end of the year or before the end of the year, magsisimula na po yung regular patrolling. So possibly, ito na yung simula, mga kababayan, ng pagsasagawa ng joint patrol dito. So, hindi lang nila siyempre ina-announce sa atin. Limitado yung mga information na binibigay nila. So, possibly, itong naval drill, cover lang po ng Allied Forces. Ito naman yung ipapadala ng Australia. HMAS Canberra, yung tawag dito. Napakalaking barko din siya po, mga kababayan. Warship. Mga warship na po ang papadala rito. Ayan ang itsura niya. Top view ng warship ng Amerika ang ipapadala rito. Di ba? Ayan po. Malalaking barko siya. Pwedeng maglanding yung mga helicopters na magpa-participate po sa naval drill. Ito siya po. Mga sundalo. Ayan o. Ayan o. Top view, mga kababayan ng HMAS Canberra. Ayan. Tapos yung Japan man, mga kababayan, yung pinakang malaki nilang destroyer, yun ang ipapadala dito sa naval drill. Ito po siya, yung itsura. Para may idea po kayo. Ipapadala dito po. Yan, napakalaking barko, warship ng Japan. Ayan o. Ayan o. So yun mga kababayan yung mangyayari within the week. Ngayong Wednesday po. So as a background story mga kababayan, in June, the defense ministers of Japan, the United States, Australia, and the Philippines held their first quadrilateral talks where they committed to step up security cooperation in an effort to promote a free and open Indo-Pacific amid China's growing assertiveness in the region. So ang mission talaga po nito para masiguro yung freedom of navigation. So ititest ngayon ng Allied Forces mga kababayan kung gaano kalakas ng resolve, kadeterminado yung China na talagang kamkamin ang buong South China Sea. Iyon ang objective po nila. Para sumurrender sa kanila yung buong mundo. Gusto kasi po ng mga Chinese, sila yung mamuno, pumalit sa Amerika as the international police. They want to change the world order. Gusto niyang i-dethrone yung Amerika. So makikita ninyo ngayon yung pag-alyansa ng mga bansa na ang tawag po nga like-minded nations. Bakit like-minded? Parehas yung ideology. Parehas mga democratic countries. So tayo,
umalyansa tayo mga kababayan sa Amerika kasi parehas yung political ideology natin with America. We are a democratic country. Alangan man makipag-alyado tayo sa China. Sila, mag-alyado din sila with yung mga katulad din nila, mga barkada ng China po. Yung North Korea, yung Russia. So, alangan man magipag-alyado tayo sa kanila. Hindi man tayo kaori nila, mga kababayan, sa paniwala. So, the meeting took place on the sidelines of the annual Asia Security Summit in Singapore. It was during the meeting when the defense chiefs of the 4 countries reportedly first discussed possible joint maritime patrols in the South China Sea. So ito na nga po, mga kababayan, yung resulta. Yung mga pro-Chinese politicians po dito, gusto nila na ialyado tayo sa China. Ayaw man ang mga Filipino, majority, the super majority ng ating mga kababayang Filipino, ayaw po ng ganon. Kaya nga, kailangan mag-isip po tayo. Kayong super majority, kailangan huwag ninyong iboboto yung mga politiko na nagsusulong ng interes ng China. Kasi pag ibinoto po ninyo, di ibinoto ninyo yung mga traidor. What? Pag binoto ninyo yung mga traidor, di pati kayo, traidor na rin sa ating bansa. Di ba? Ganon lang yon. Yun man lang po, mga kababayan, yung mga developments ngayon. Baka lang gusto ninyong itry po ito. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.